Sa natin tungkol sa Revelation 12. Pahayag. Kasi marami nang naghahanap, marami nang nalilito dito sa babae tsaka sa dragon. Kung sino ba talaga itong babae na to? Kung saan nila makikita. Tsaka yung dragon, no? Kung saan nila makikita, marami nang salaysay o paliwanag ng tungkol sa Revelation 12. Lahat sila, walang nagsasabi o yung para sa akin, lahat sila sinasabi nila kay Israel daw, ah, si Maria daw. Tandaan natin, si Maria ay hindi pwedeng gawing pagdasalan, no? Si Maria hindi pwedeng pagdasalan dahil lumalabas na si Maria ay isa sa mga Diyos-Diyosan na ginagamit ng simbahang Katoliko, no? Kaya iba naman daw sabi simbahan, iba naman kung ano si Kristo. Pero itong pahayag o Revelation 12 o buong Revelation, lahat ng pahayag, si Kristo nga ang nagpakita nito kay Juan at sinabi na ito ang mangyayari sa darating na panahon. Kaya ang Revelation, lahat ng Revelation ay future, no? Lalong-lalo na tong Revelation 12 na ito lang ang naintindihan ko sa lahat ng Revelation, no? Lahat of future, nangyayari pa lang, no? Sa nalalapit na pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, papakita na to na mga nagaganap na. Ito ang isang dahilan, tong Revelation 12, ito lang ang buod tanging masasabi ko sa inyong maipapaliwanag ko ng hindi naman, sabihin natin mga 50% o 70%, hindi ko sinasabing 100%, pero papaliwanag ko ng ayon sa aking nalalaman, no? Naiiba ako sa lahat. Pakinggan natin, ha. Ikalabing-dalawang kabanata. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kakaibang tanda. Isang babaeng nadadamitan ng araw at nakatuntong sa buwan. Ang ulo niya'y may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napapasigaw siya sa matinding hirap. Di ba? Isang babae nararamtan ng araw at may 12 at ang kanyang mga paa nakatungtong sa buwan, no? At sa kanyang ulunan ay may korona na may 12 bituin at malapit na siyang manganak at naghihirap siya sa panganganak, no? Diba? Ganito yan. Ang tawag natin sa bansa natin, bakit ko sinabing Pilipinas, ito na, no, umpisa na natin. Isang babaeng nararamtan ng araw. Okay. Ang tawag natin sa bansa natin, inang bayan, no? Inang bayan, babae, inang bayan. At kung idadamit mo dun sa babae, sa inang bayan, yung bandera natin, halimbawa, gagawin mong damit yung bandera natin at idadamit mo dun sa inang bayan, lalabas ang babaeng nararamtan ng araw. Bakit? Dahil bukod tanging ang bandera natin ang may araw sa buong mundo, no? Kaya pag dinamit mo yan sa babae, ang babaeng nararamtan ng araw, no? Inang bayan, tapos yung bandera natin may araw, dadamitan mo yung babae, ang babaeng nararamtan ng araw. Pangalawa, at ang kanyang mga paa ay nakatungtong sa buwan. Sinabi, no? Kung titignan mo ang mapa natin, no? Para siyang nakatayo na tao. Parang nakatayong tao, di ba? At ang kanyang mga paa nakatungtong sa Malaysia, Indonesia. Pagmasdan mo mabuti, nakatungtong sa Malaysia, Indonesia, no? Ano ang mga simbolo, ano ang mga relihiyon ng dalawang bansa na yan?
Kaya mga sinabi na ay nakatungtong sa buwan, no? Ano ang relihiyon ng dalawang bansa na yan? Islam, Muslim. Ang sinisimbolo ng Islam, buwan, di ba? Ang babaeng ang babaeng nararamdaman ng araw at ang kanyang mga paa ay nakatungtong sa buwan. Pangatlo, at sa kanyang ulunan ay may corona na may 12 bituin. Yung corona, kapangyarihan yan. At yung 12 bituin, yung bituin, sinisimbolo yan ng mga bansa. No? Mga bansa yan. Pag sinabing bituin sa Bible. Ngayon, sino yung mga bansa na yun? Yun yung mga bansa na tutulong dun sa babae. Kasi mahina nga siya eh. Mahina yung babae. Kaya yung 12 bansa na yun, tutulungan niya yung babae para para pansamantalang siya muna tulungan siya o para palakasin siya. Yun yung 12 bituin. Palalakasin siya nun. Tutulungan siyang umunlad o maaaring ganon. Maaaring tutulungan siyang lumakas. Lumakas yung armed forces ng babae. Ganon yun, 12 bituin. Ngayon, ano pa isa? Na may 12 bituin at malapit na siyang manganak yun. Ang tingin ko dyan, naghihirap siya. No? Totoo naman naghihirap tayo. No? Malapit ng manganak. Ang tingin ko dyan, isang mina dyan sa West Philippine Sea. Yung ipapanganak niya. Hindi yan literal na manganak na sabihin mo, tao, hindi yan. Manganak yan ng yung magpapaunlad sa bansa. Sa Pilipinas, ang papanganak niyan. Maaaring isang mina na nandyan sa West Philippine Sea na pag nakuha natin, magpapayaman sa babae, magpapayaman dun yung o kaya naman maaari namang isang sandata na tayo lang ang meron na gawa ng Pilipino, pero matagal pa yun eh. Dahil pa lang tayo eh. Parang nag-uumpisa pa lang yung natin eh. Yung pagpapalakas, no? Kaya maaaring hindi pa yun. Tansya ko dito, mina to. Mina na nasa ilalim ng West Philippine Sea na siyang magpapaunlad sa ating bansa. Punta tayo sa ikalawa ha.